Welcome back sa Juan's Viewpoint Movie Recaps. Kamusta na kayo mga Juan? Ang Tagalog recap natin ngayong araw ay ang series na ang WandaVision. Malupit na shoutout muna kina Kirby Compana, Ernie Pradia, Journey Cañares, Noldy Rubio, kay Raven, Denise Mendoza, kay Hashirama, Severino Capilio, Luisito Gonzalez, Melcor Castillo, Franz Lagman, Aljon That's TV Vlog, at kay Shito Ramos. Ngayon wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating Tagalog recap. Sa panahong 1950s, ang bagong kasal na sina Wanda Maximoff at Vision ay tumira sa Westview, New Jersey na pinapalabas ang buhay nila sa isang television sitcom na pinamagatang WandaVision. Isang araw bago pumasok sa trabaho si Vision ay nakita nila sa kalendaryo na may markang puso ang araw na yun pero hindi nila maalala kung bakit at inakala na espesyal na araw nila yun. Bago naman lumabas si Vision ay pinalitan niya ang itsura bilang normal na tao at umalis na. Pagkatapos ay winelcome si Wanda ng kapitbahay nila na si Agnes at inakalang single si Wanda dahil wala siyang singsing pero sinabi ng babae na kasal na siya sa isang lalaki at magse-celebrate sila ng espesyal na araw ngayon ngunit hindi niya maalala kung ano. Sinabi naman ni Agnes na baka iyon ang anniversary nila na labis na kina-excite ni Wanda at pinayuhan siya ni Agnes na magsuot ng espesyal. Samantala sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Vision ay pinaalala sa kanya rito ng boss niya na si Mr. Hart na mamayang gabi na ang dinner nila ng asawa niya sa bahay nila na agad na naalala ni Vision. Kinagabihan pag-uwi ni Vision kasama sina Mr. at Mrs. Hart ay biglang tinakpan ni Wanda ang mga mata ni Mr. Hart habang naka-sexy dress pero agad na kinausap ni Vision si Wanda na ang markang puso sa kalendaryo ay ang araw na bibisita sa kanila ang boss niya na si Mr. Hart at asawa nito. Si Wanda naman ay nagpalit ng kasuotan at maya-maya ay pumunta roon si Agnes dala ang mga pagkain na iluluto niya. Habang nakikipagkwentuhan si Vision sa mga bisita nila ay nagluluto na si Wanda ngunit nahihirapan siyang magluto rito gamit ang kanyang kapangyarihan. Hanggang sa nagluto na lang siya ng pagkain pang-almusal na agad na nahanda niya sa kanilang lamesa. Nang kumakain na sila ay natanong ni Mrs. Hart kung saan sila galing at saan sila kinasal ngunit walang masagot rito sina Vision at Wanda. Galit na nagtaka si Mr. Hart bakit hindi nila masagot ang mga simpleng tanong nila hanggang sa nabilaukan siya at gamit ang kapangyarihan ni Vision ay tinanggal niya ito rito. Pagkatapos ay agad na nagpaalam na ang mag-asawa kina Vision at umalis na roon. Maya-maya naman ay napagdesisyonan ni Vision na yun na ang araw ng anniversary nila at lumikha si Wanda ng kanilang mga wedding ring. Dito na natatapos ang episode 1 ng kanilang television sitcom na minomonitor pala ng isang misteryosong tao. Sa episode 2 naman, biglang nagising sina Wanda sa malakas na kalabog sa labas ng bahay nila at nang tiningnan nito ni Vision ay wala siyang makita kundi ang malaking puno sa tabi. Nang tiningnan naman ito ni Wanda ay nalaman niyang ang mga sanga pala ng puno ay humahampas sa bahay nila. Kinaumagahan ay naghanda na sina Vision para sa talent show fundraising ng Westview at isa na sa performance nila ay isang magic show na palalahuin ni Vision si Wanda sa loob ng cabinet. Nag-alala naman siya na baka mahalata ng mga tao ang sikreto nila pero sinabi ni Wanda na iyon ang paraan upang makibagay sila sa Westview at pakita sa lahat na normal na mga kapitbahay sila. Pagkatapos ay nagpaalam na si Vision kay Wanda upang pumunta sa neighborhood watch meeting ng Westview. Maya-maya ay may narinig uli na malakas na kalabog si Wanda mula sa labas at nakita niya rito ang laruan na helicopter na kulay pula kahit pa ang buong paligid ay black and white. Ilang saglit ay sinamahan siya ni Agnes sa kanilang planning committee meeting ng lugar na pinangungunahan ng babaeng si Dottie at nakilala rito ni Wanda si Geraldine. Samantala si Vision ay nakarating na sa neighborhood watch meeting na pinag-uusapan lang pala ang mga isyu ng mga kapitbahay nila. Maya-maya ay binigyan ng lalaking si Herbert si Vision ng chewing gum na agad nang inuya niya pero biglang tinapik siya ni Herbert sa likod at nalunok ni Vision ang chewing gum na nagdulot ng pagluloko ng system niya. Sa sunod na eksena ay natapos na ang meeting ni Wanda at ilang saglit ay narinig nila ni Dottie sa radyo roon na may tumatawag sa kanya at biglang pumutok ito at nabasag ang baso ni Dottie na agad nilagyan ng tissue ni Wanda ang kamay nito pero galit na inalisan siya ng babae. Maya-maya ay nagsimula na ang talent show at dumating roon si Vision na kakaiba ang kinikilos. Nang sila na ang nagpe-perform sa show ay biglang pinalipad ni Vision ang sarili pero pinalabas ito ni Wanda na inaangat lang siya ng tali na kinatuwa ng mga kapitbahay nila. Pagkatapos ay inangat ni Vision ang isang piano roon gamit ang isang kamay pero pinalabas ni Wanda na isang manipis na bagay lang ito. Sa huling performance ay nilabas na nila ang kanilang cabinet at sinarado na agad ito ni Vision na nasa labas pa si Wanda kaya't pinalabas na lang niya si Geraldine mula rito na labis na ikinatuwa uli ng lahat ng mga tao roon.
Pagkatapos ng performance ay napansin ni Wanda ang bubblegum sa loob ng katawan ni Vision na agad na tinanggal niya. Nang paalis na sila roon ay binigyan pa sila ni Dottie ng award dahil sa performance nila. Pag-uwi sa kanilang bahay ay naisip ni Wanda na magkaanak at pagtayo niya ay nakita nilang buntis na siya. Magkakahalikan na sina Vision pero biglang nakarinig uli sila ng malakas na kalabog at nakita nila sa labas ng kanilang bahay ang nagmula sa manhole na isang beekeeper. Pero si Wanda ay binalik ang oras na magkakahalikan sila pagkatapos ay napunta na sa 1970s ang panahon ng sitcom kung kailan naimbento ang mga colored TV at dito na nagtatapos ang episode 2 ng palabas nila. Sa episode 3 ay pina-check up ni Vision sa doktor ang pagbubuntis ni Wanda at nasabi nito na 4 months na siyang buntis. Pagkatapos ay hinitid na ni Vision ang doktor palabas pero pagbalik niya ay mas lumaki ang tiyan ni Wanda na ibig sabihin ay 5 months na ang baby na kasing laki ng papaya. Maya-maya ay nag-ayos na si Wanda ng crib ng baby nila at biglang naramdaman niyang sumisipa na ang sanggol sa kanyang tiyan na ibig sabihin naman ay 6 months na ito. Pinangalanan ito ni Vision na Billy pero mas gusto ni Wanda na pangalanan itong Tommy. Sa sunod na eksena ay nag-practice si Vision magpalit ng diaper at biglang nakaramdam si Wanda ng paghilab ng tiyan na ayon sa libro ni Vision ay isa itong false contraction. Pero dahil rito ay nagpanik si Wanda at ang lahat ng kagamitan sa bahay nila ay nagsimulang gumalaw at ilang saglit ay nawalan sila ng power supply. Lumabas saglit si Vision at nalaman niya na nawalan rin ng kuryente ang buong lugar. Maya-maya ay nakaramdam uli ng paghilab si Wanda pero ngayon ay naramdaman niyang totoo na ito. Isinagawa nila ang breathing exercise at kumalma na rito si Wanda pero biglang umulan sa loob ng bahay nila at naramdaman ni Wanda na pumutok na ang panubigan niya. Sa sunod na eksena nang natapos na ang pagbuhos ng ulan si Vision ay umalis na roon upang puntahan ang doktor. Pero ilang saglit ay tumunog ang doorbell ng pinto nila at agad na nagsuot ng jacket si Wanda upang itago ang pagbubuntis niya. Si Geraldine pala ang nasa pinto na humihiram ng timba sa kanila dahil lahat raw ng tubo sa bahay niya ay biglang nag-leak. Nang nakakuha na si Geraldine nito ay nagkwento naman siya kay Wanda patungkol sa trabaho niya at dahil na-promote siya ay kailangan niya raw humiram ng office supplies sa kanila. Pumunta si Geraldine sa kabilang kwarto ni Wanda at nakita niya rito ang kanilang crib. Pero napansin na ni Geraldine na buntis si Wanda nang biglang nagsimula ng mag-labor ito. Samantala si Vision ay nakarating na sa bahay ng doktor at agad na tinakbo niya ito ng mabilis. Si Geraldine naman ay hiniga sa sahig si Wanda habang ang lahat ng kagamitan sa bahay ay nagsimula na naman gumalaw ng kakaiba. Nagsimula nang umiri si Wanda at hindi nagtagal ay naipanganak na niya ang kanilang baby boy. Pagkatapos ay dumating na roon si Vision na labis na natuwa na makita ang sanggol nila. Pumunta saglit sina Geraldine ng kusina at hinagkan ni Vision ang sanggol sa orihinal na anyo niya at sumang-ayon kay Wanda na pangalanan itong Tommy. Pero biglang nag-labor uli si Wanda na ibig sabihin ay may isa pang sanggol na papalabas. Sa patuloy na pag-iri ni Wanda ay naipanganak na niya ang isa pang baby boy nila na si Billy at sinabi ng doktor na malulusog ang kanilang mga anak. Hinitid na uli palabas ni Vision ang doktor at nakita niya si Agnes roon na nakikipag-usap ng pabulong kay Herbert. Tinanong naman siya rito ni Agnes kung nasa bahay nila si Geraldine dahil ang alam nila ay hindi siya taga roon at walang tirahan. Samantala si Geraldine sa bahay nila ay labis na namangha sa kambal na anak ni Wanda at nabanggit ng babae na may kambal rin siya dati at ito ay si Pietro, pero nasabi ni Geraldine na alam niyang napatay ito ni Ultra noon. Nagtaka naman si Wanda sa nasabi ni Geraldine at napansin niya ang kakaibang kwintas nito at tinanong kung sino siya. Samantala si Herb ay sasabihin na kay Vision kung bakit naparoon si Geraldine sa Westview ngunit pinigilan siya ni Agnes at nagpaalam na kay Vision at maging si Herb ay nagpaalam na sa kanya. Pagbalik naman roon ni Vision ay tinanong niya si Wanda kung nasaan si Geraldine at sinabi ng babae na nagmadali na itong umuwi. Samantala si Geraldine ay tumalsik palabas ng Westview at agad na nilapitan ng napakaraming mga agent ng SWORD roon. Ang babaeng si Monica Rambo matapos ang 5 taon ay bumalik mula sa pagblip at nalaman niya sa ospital na 3 taon nang namatay sa cancer ang ina niya na si Maria Rambo. Makalipas ang ilang linggo ay bumalik na si Monica sa SWORD headquarter at nakaharap rito ang acting director na si Tyler Hayward na pumalit sa ina niya roon matapos mamatay nito. Sa pag-uusap nila ay binigyan si Monica ni Tyler ng assignment patungkol sa mga nawawalang tao sa Westview, New Jersey kung saan tutulungan niya sila at ang FBI rito. Maya-maya nang nakarating na si Monica sa Westview ay nakaharap niya rito si FBI agent Jimmy Woo at sinasabi ng mga pulis roon na walang Westview kundi Eastview lang. Sinabi naman ni Jimmy na may energy field ang buong Westview pero si Monica ay naglabas ng drone at pinalipad ito rito ngunit biglang naglaho ang drone niya sa Westview. Nang nilapitan ni Monica ang energy field upang imbestigahan ay mabilis na hinigop siya nito.
Makalipas ang 24 hours si Dr. Darcy Lewis at iba pang mga scientist ay pinapunta sa Sword Response Base sa tabi ng Westview matapos ng pagkawala rito ni Monica. Ilang saglit sa pagsisiyasat dito ni Darcy ay nadiskubre niya ang malakas na broadcast signal mula sa lugar. Kinagabihan si Hayward ay nagpadala ng kanyang tauhan sa Westview na pinadaan niya sa sewer pero nang nakalampas ito sa energy field ay naging beekeeper suit ang hazmat suit nito at naputol pa ang koneksyon nito sa base. Pagpasok sa base ni Tyler ay wala silang makitang visual sa loob ng Westview gamit ang mga sobrang high-tech na equipment nila pero si Darcy ay pinapanood sa isang makalumang TV ang sitcom ni Wanda na nanggaling sa signal mula sa energy field. Sa pagkakaalam naman ni Darcy ay pinatay ni Thanos si Vision at hindi ito napasama sa blip kaya't labis na nagtataka siya na makita si Vision sa palabas ni Wanda. Maya-maya ay nagsimula na sina Agent Wu na isa-isang ma-identify ang identity ng cast ng sitcom na mga taga Westview rin. Pagkatapos ay nakita nila na naging cast rin ng sitcom si Monica sa pangalang Geraldine. Ilang saglit ay nalaman pa ni na Agent Wu na ang drone pala ni Monica ay naging makalumang laruan na helicopter sa loob ng Westview. Gamit naman ang mga equipment nila ay sinubukan ni na Jimmy na kausapin si Wanda mula sa radyo ng sitcom ngunit pinutol ni Wanda ang eksenang ito sa palabas. Sa sunod na eksena ng nabanggit na ni Geraldine si Ultron kay Wanda ay dito na tinapos ng babae ang episode 3 ng palabas nila. Ngunit ang nangyari pala noon ay nalaman ni Wanda na si Geraldine ay hindi taga Westview at gamit ang kanyang kapangyarihan ay pinatalsik niya ng malakas ito palabas ng lugar pagkatapos ay agad na inayos ni Wanda ang nawasak na pader nila. Nang nilapitan si Wanda ni Vision ay biglang nakita niya itong walang buhay at wasak ang noo na labis na ikinatakot niya. Sinabi naman ni Vision sa kanya na tumira na lang sila sa ibang lugar pero tumanggi si Wanda dahil iyon na raw ang tahanan nila. Samantala si Monica sa labas ay agad na nilapitan ni na Jimmy at sinabing si Wanda ang nagpapatakbo ng buong Westview. Sa sunod na episode ng sitcom na naging 1980s na ang panahon ay labis na nahihirapan sina Wanda na alagaan ang dalawang sanggol. Gamit ang kapangyarihan niya ay pinatahan niya ang mga sanggol ngunit hindi ito tumalab. Pagkatapos ay sinubuan nila ng mga chupon ang mga baby pero umiyak pa rin ang mga ito. Dumating roon si Agnes dahil narinig niya ang iyak ng mga sanggol at sinabing siya na ang mag-aalaga sa mga ito ngunit tumanggi si Vision dahil baka hindi niya maayos ang pag-aalaga sa mga baby nila. Subalit si Agnes ay sinabihan si Wanda na kung kailangan ba niya ulitin ang eksena na iyon na kinagulat ng mag-asawa. Si Wanda naman ay pinayagan na si Agnes alagaan ang mga baby at kinausap siya ni Vision sa gilid dahil sa mga nasabi ni Agnes pero si Wanda ay sinabing mabait na kapitbahay lang talaga si Agnes sa kanila. Biglang hindi na nila narinig ang iyak ng mga baby at nawala ang mga ito sa mga crib nila. Pagkatapos ay nakita ni na Vision na pinalaki ng mga ito ang sarili nila sa 5 taong gulang na labis na ikinatuwa ng mag-asawa pero si Agnes ay walang napansin na kakaiba rito. Sa sunod na eksena ay sumailalim si Monica sa eksaminasyon habang kausap si Hayward at maya-maya ay dineklara nito sa kanyang buong team na si Wanda ang pinakasalarin sa anomalya ng Westview at dahil sa mga pagwasak na nadulot niya nakaraan ay tinawag pa siya ni Hayward na isang terorista. Pero sinabi ni Monica na sa tingin niya si Wanda ay walang pakay na manakit ng kahit sino. Si Hayward naman ay pinakita sa lahat ang footage ng biglaang pagpunta ni Wanda sa Sword Headquarter kung nasaan ang katawan ni Vision na puwersahang kinuha raw niya upang buhayin muli at malamang labag sa kagustuhan nito ni Vision. Bumalik na ang eksena sa sitcom kung saan sina Tommy at Billy ay nagtago ng ligaw na aso sa lababo nila. Agad na napansin ito ni Wanda at pinakiusapan siya ng mga bata na kupkupin nila ito. Bigla naman dumating roon si Agnes na may dalang doghouse para sa aso nila at nang naglaro ito sa saksakan ng kuryente ay pinangalanan ni Agnes ang aso na Sparky pagkatapos si Wanda ay lumikha pa ng collar para rito. Ngunit napag-usapan ng mag-asawa na hindi muna mag-aalaga ng aso ang mga bata hanggat hindi pa sila 10 years old pero ang mga ito ay pinalaki ang sarili ng 10 taong gulang. Samantala si Monica kasama sina Darcy ay nagpaplanong pumasok uli sa Westview. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang kasuotan na sinuot niya sa loob ng lugar. Binaril ito ni Monica upang pakita kina Jimmy na ito ang bulletproof uniform niya na binago ang itsura ng energy field pagpasok niya roon at naisipan na magpadala ng bagay sa Westview na hindi na kailangan baguhin ang lugar. Sa sunod na eksena sa trabaho ni Vision ay nakatanggap sila ng email mula kina Darcy na sinasabing may mataas na radiation sa buong lugar at maaaring labis na mapanganib ito sa mga tao roon pero pinagtawanan lang ito ng mga katrabaho ni Vision. Si Vision naman ay tinanggal ang kontrol ni Wanda sa katrabaho niyang si Norm at nagmakaawa ito sa kanya na pigilan ang babae na kontrolin siya. Pero nagdulot ito ng kalituhan kay Vision at binalik na niya si Norm sa dating estado nito. Maya-maya sina Wanda sa bahay nila ay may napansin sa labas na isang drone ng Sword na nagawang makapasok roon dahil ito ay ginawa noong 1980s.
Kinontrol ito ni Monica upang kausapin si Wanda subalit biglang kinontrol ng mga tauhan ni Tyler ang drone upang atakihin si Wanda pero agad na nawalan ito ng visual. Ilang saglit ay lumabas si Wanda ng Westview na dala ang drone ng SWORD at binantaan si Hayward na wag makialam sa tahanan nila. Pagkatapos ay kinontrol ni Wanda ang mga agent ng SWORD roon at tinutukan si Hayward. Pagpasok ni Wanda sa Westview ay mas lalong pinatibay niya ang energy field nito. Nang nakabalik na siya sa loob ay hinanap nila ang nawawalang aso nila pero nakita ito ni Agnes na wala ng buhay dahil nakakain raw si Sparky ng nakakalasong halaman. Kinagabihan naman, sinabi ni Vision kay Wanda na ang katrabaho niyang si Norm ay tinanggalan niya ng kontrol mula sa kanya pero si Wanda ay pinalabas na agad ang credits ng sitcom. Pinagpilitan ni Vision na mali ang ginagawa ni Wanda roon at dapat na niyang itigil ito. Pero sinabi ni Wanda na iyon na ang tahanan nila at hayaan na lang niya siyang ayusin ito. Nasabi pa ni Vision na hindi niya maalala ang mga nakaraan niya bago pa sila tumira sa Westview pero ilang saglit ay biglang tumunog ang doorbell nila at laking gulat ni Wanda na makita ang kapatid niya na si Pietro at nagkayakapan sila. Samantala si Darcy naman na pinapanood ito ay nagulat na ni-recast ni Wanda ang kapatid niya. Sa sunod na episode ay 1990s na ang panahon, nakipaglaro sa mga bata si Pietro sa loob ng bahay at dahil Halloween sa araw na iyon ay nagsuot ng mga Halloween costume sina Wanda. Nakwento naman ni Pietro ang karanasan nila ni Wanda noon pero hindi yun ang naaalala ng babae noong mga bata pa sila. Si Vision naman ay sinabing hindi siya makakasama sa pag-trick or treat nila dahil plano niyang mag-neighborhood watch sa araw na iyon. Tumanggi rito si Wanda dahil yun raw ang unang Halloween na magkakasama sila pero sinabi ni Pietro na siya na ang sasama kina Wanda at sa mga bata. Umalis na roon si Vision at sina Pietro ay sinuot na ang costume nila. Sa sunod na eksena ay labis na nagalit si Monica kay Tyler sa pag-atake nila kay Wanda gamit ang kanilang drone at kahit pa sina Darcy at Agent Wu ay hindi rin sang-ayon sa ginawa nito. Pero sinabi ni Tyler na ayaw makipag-negotiate ni Wanda sa kanila kaya't kailangan na nila siyang pabagsakin upang matapos na ang anomalya sa Westview. Giniit ni Monica na si Wanda rin ang solusyon sa problema nila subalit si Tyler ay nagdesisyon ng tanggalin sa sword base nila sina Monica. Pero pagdating sa labas ay magaling na pinatumba ang mga agent ni Hayward nina Monica at Jimmy pagkatapos ay sinuot nila ang mga uniforme ng mga ito at pagpasok nilang tatlo sa kabilang parte ng base ay hinakrito ni Darcy ang system ng sword at nalaman nila na tinatrack ni Hayward ang bangkay na vibranium ni Vision sa loob ng Westview. Ilang saglit naman ang makikipagkita na si Monica sa kaibigan niya na tutulong sa kanya na makapasok muli sa Westview ay sinabihan siya ni Darcy na delikado na sa kanya na bumalik roon dahil sa nakaraang pagpasok at paglabas niya ng energy field ay binago nito pati ang DNA niya pero si Monica ay determinado ng puntahan si Wanda at tulungan ito. Napagdesisyonan naman ni Darcy na magpaiwan roon at umalis na sa base sina Monica. Samantala ang mga bata kasama si Pietro ay nagsimula ng kumuha ng mga candy sa mga bahay habang si Wanda ay nakausap si Herbert at nalaman niya rito na hindi nila kasama magpatrol si Vision. Sa kasalukuyang iyon si Vision na naglalakad sa dulo ng Westview ay nakakita ng mga taong iisa lang ang kinikilos at labis na nasasaktan sa sitwasyon nila. Kinagabihan ay pinabalik ni Wanda ang mga nakuhang candy ng mga bata at pagbalik ng mga ito ay biglang nagkaroon ng super speed ability si Tommy pero sinabihan siya ni Wanda na kung patuloy siyang tatakbo ng ganito kabilis ay isama niya ang kapatid niya at huwag silang lalagpas ng Ellis Avenue. Maya-maya ay napadaan sa park ng Westview sina Wanda at natanong sa kanya rito ni Pietro kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon sa buong Westview. Sumagot si Wanda na hindi niya alam kung paano, ang natatandaan lang niya ay labis na nalulungkot siya dahil sa pag-iisa. Pero nang tiningnan uli ni Wanda si Pietro ay nakita niyang isang bangkay na ito na maraming tama ng bala sa katawan. Sa patuloy na paglalakad naman ni Vision sa dulo ng Westview ay nakakita pa siya rito ng mas maraming tao na hindi kumikilos. Pagkatapos ay nakita niya si Agnes sa dulo ng bayan, tinanggalan niya ito ng kontrol mula kay Wanda at bigla siyang tinanong ni Agnes kung naparoon ba siya upang tumulong dahil isa siya sa mga Avengers pero agad na nagtaka nang maalala niya na dati nang patay si Vision. Nagdulot uli ito ng pagkalito kay Vision at sinabihan si Agnes na plano niyang lumabas ng Westview subalit sinabi ng babae na hindi sila pinapayagan makalabas roon ni Wanda. Binalik naman ni Vision si Agnes mula sa kontrol ni Wanda at nagsimula na siyang maglakad palayo ng Ellis Avenue. Hindi nagtagal ay nakalapit na si Vision sa energy field ng Westview na agad na na-detect ng team ni Hayward. Sinubukan ni Vision lumampas sa energy field ngunit hindi niya magawa habang pinapanood siya roon ng mga agent ng SWORD. Sa patuloy na paglayo ni Vision rito ay nagsimula ng makalas ang ibang parte ng katawan niya at sinubukan siyang lapitan ni Darcy ngunit pinigilan ng babae ng mga tauhan ni Hayward. Si Billy naman gamit ang kapangyarihan niya ay nalaman ang sitwasyon ng ama at sinabi ito kay Wanda. Pagkatapos si Wanda ay agad na pinahinto ang lahat sa Westview at sinimulan niyang palawigin ang buong lugar.
Nagsialisan roon sina Hayward at si Vision ay naging maayos na muli ang kalagayan, pero si Darcy na nakaposa sa isang truck ng SWORD ay nasakop na ng energy field pati na ang buong response base roon ng SWORD at ang mga agent nito. Sina Hayward naman sakay ng kotse nila ay kamuntikan ng maabutan ng energy field. Sa sunod na episode ng sitcom na naging early 2000s na, nagising si Wanda sa kwarto niya na hindi katabi si Vision at suot pa rin ang kanyang Halloween costume. Pinilit siyang bumangon ng mga bata dahil may nangyayaring kakaiba sa video game controller nila at kahit si Wanda ay napansin na nagpapalit ng anyo sa mas makalumang panahon ang karamihan sa mga kagamitan nila sa bahay na hindi niya malaman kung bakit. Na-realize naman ni Wanda na malamang dahil ito sa paglawig niya ng boundary ng Westview kagabi. Bilang parusa sa sarili ay plano niyang mapag-isa buong araw at ilang saglit ay dumating roon si Agnes upang bantayan ang kambal na kinatuwa ni Wanda. Dinala ni Agnes sina Billy at Tommy sa bahay niya at dito sila binantayan. Sa kasalukuyang iyon sina Hayward ay nagtayo muli ng response base nila na 8 milya mula sa Westview, habang si Vision na nagising malapit sa dating base ng SWORD ay nakita rito si Darcy. Tinanggalan niya ito ng kontrol mula kay Wanda at napag-usapan nila na umalis agad roon at pumunta sa bahay ni Vision. Habang nasa biyahe naman ay pinaliwanag ni Darcy kay Vision ang ilang mga nakaraan niya na siya ang dating AI ni Tony Stark na si Jarvis. Ang katawan niya ay nilikha ni Ultron para sa plano nitong genocide at 2 beses siyang namatay dahil kay Thanos. Ngunit dahil sa dami ng mga tao na nakaharang sa kalsada ay hindi sila makadaan rito. Samantala sina Monica ay natanggap na ang huling data na sinend sa kanila ni Darcy mula sa SWORD at nalaman nila rito na plano palang buhayin rin ni Hayward si Vision upang gamitin nilang armas kaya't tinatrack nila siya mula sa Westview. Ilang saglit ay nakaharap na nina Monica sa kabilang parte ng energy field ang loyal pa rin sa ina niya na si Major Goodner na gumawa para sa kanya ng isang espesyal na armored rover upang makapasok muli ng Westview. Subalit nang minaneho na ito ng babae papasok ng energy field ay unti-unting binabago ito ng barrier at napilitang lumabas agad si Monica sa sasakyan. Nahigop ang kalahati nito pagkatapos ay tumalsik ng malakas. Si Monica naman ay nagdesisyon na lang na ipasok mismo ang sarili sa energy field. Sa patuloy na buong lakas na pagsulong sa loob ni Monica ay mas lalong binago nito ang DNA niya at hindi nagtagal ay nagtagumpay siyang makalampas sa harang ni Wanda at nagkaroon pa siya rito ng abilidad na spectral vision. Maya-maya nang nakapunta na si Monica sa bahay ni Wanda ay sinubukan niyang ipaliwanag roon ang tungkol kay Vision pero agad na ginamit ni Wanda ang kapangyarihan niya sa kanya at binagsak pero napigilan ito ni Monica gamit rin ang kanyang kapangyarihan. Patuloy pa rin na kinumbinsi ni Monica si Wanda na itigil na ang anomalya sa Westview pero biglang lumapit si Agnes rito at nilayo siya kay Monica. Sa kasalukuyang iyon sina Vision ay hindi pa rin makadaan ng kalsada dahil sa dami naman ng mga taong natawid rito. Sa tingin ni Vision ay kagagawa nito ni Wanda upang hindi muna siya makauwi sa kanila kaya't inalisan na niya roon si Darcy at lumipad papunta ng bahay nila. Sa sunod na eksena ay dinala rin ni Agnes si Wanda sa kanyang bahay. Dahil hindi niya nakita ang mga anak niya roon ay tinanong niya kay Agnes kung nasaan sila at sumagot ito na baka naglalaro lang sila sa basement. Nang pumunta si Wanda sa madilim na basement ni Agnes ay nakita niya rito ang kakaibang silid niya kung nasaan ang kanyang sinumpang aklat na ang Darkhold. Si Agnes naman ay sinarado ang pinto ng basement at sinabing hindi lang si Wanda ang may magical power sa lugar pagkatapos ay pinakilala ang sarili na siya si Agatha Harkness. Gamit ang kanyang spell ay pinakita niya kay Wanda na siya ang may gawa ng lahat ng kakaibang nangyari sa Westview kabilang na dito ang pagpatay niya kay Sparky at pagpunta ng impostor na Pietro sa bahay nila. Si Monica naman gamit ang abilidad niya ay nakahanap ng papasukan sa bahay ni Agatha subalit nakita siya rito ng impostor na Pietro. Sa sunod na episode sa Salem, Massachusetts noong 1963, si Agatha ay ginapos upang patayin ang mga miyembro ng coven nila sa utos ng ina niya na si Eva Nora dahil sa pag-practice niya ng dark magic. Nang sinimulan na ng mga miyembro ng coven na higupin ang buhay ni Agatha ay nagawa niyang baliktarin ang sitwasyon at siya ang humigop ng buhay ng mga ito. Ang ina naman ni Agatha ay binigay ang buong lakas upang tapusin siya subalit nagawa rin ni Agatha na higupin ang buhay ng ina niya pagkatapos ay kinuha ang necklace nito. Sa kasalukuyang panahon, si Wanda ay sinubukan na basahin ang isip ni Agatha ngunit walang talab ito rito. Sinubukan niya rin atakihin ito ngunit hindi rin magawa ni Wanda. Pinaliwanag naman ni Agatha na ang basement niya ay may protection spell ng mga runes at ang lumikha lang ng mga ito ang makakagamit ng magic roon. Nasabi pa niya na namangha raw siya sa pagkontrol ni Wanda sa buong Westview at sa libu-libong tao rito na kusa pang nagbabago ng mga anyo at kailangan niyang malaman kung paano nagawa ni Wanda ang mga iyon. Sumagot si Wanda na hindi niya alam at hinampas siya ni Agatha sa mga pundasyon ng basement.
Dahil naman sa nasagot niya sa impostor na Pietro na nagawa niya ang lahat ng iyon dahil sa sobrang lungkot ay kumuha si Agatha ng isang hibla ng buhok ni Wanda at sinabing babalikan nila ang mga memorya niya upang malaman ang pinagmula ng napakalakas niyang kapangyarihan. Tumanggi si Wanda pero nang pinarinig ni Agatha sa kanya ang sigaw ng kanyang mga anak na kinulong niya roon sa basement ay pumasok na si Wanda sa kabilang kwarto kung saan nakita nila ang nakaraan ni Wanda noong bata pa siya at kasama ang pamilya niya ay nanood sila ng paborito niyang 1960s sitcom habang sa labas nila ay may nagaganap na giyera. Pagkatapos ay biglang pinasabugan ang bahay nila ng mga terorista at ang nakaligtas lang rito ay sina Wanda at Pietro. Ngunit may bumagsak na missile ng Stark Industries sa tapat nila at na-stuck sila roon ng 2 araw bago nila nalaman na defective ang missile pero ang teorya ni Agatha ay ginamit ni Wanda ang kapangyarihan niya upang pigilang sumabog ito. Ang sunod na pinuntahan nila ay ang memorya niya sa pasilidad ng Hydra kung saan pinag-eksperimentohan sila rito gamit ang Mind Stone sa Scepter. Biglang lumapit ang gem kay Wanda pagkatapos ay sumabog ito sa kanya at nakakita siya rito ng figure ng isang babae at nahimatay. Nang pinanood uli ng mga scientist ng Hydra ang nangyari kay Wanda ay hindi na record ng kamera nila ang nangyari sa kanya pero sa tingin ni Agatha na ang Mind Stone ang nagpalakas ng abilidad ni Wanda. Pagkatapos ay ang nakaraan na pinuntahan naman nila ay noong nasa Avengers compound si Wanda at labis na nalulungkot sa pagkamatay ng kapatid niya. Pero dumating roon si Vision upang makipag-usap sa kanya at doon na nagsimula ang espesyal na tinginan nila. Ilang saglit ang huling pinuntahan ni na Agatha ay ang araw na pumunta ng Sword Headquarters si Wanda upang kunin roon ang katawan ni Vision at bigyan siya ng maayos na libing. Nakaharap niya rito si Hayward na pinakita sa kanya ang labi ni Vision na kinakalas ang mga parte ng katawan ng kanilang mga scientist. Sinabi naman ni Hayward na hindi nila maaaring ibigay sa kanya ang katawan nito at ang maaari lang gawin ni Wanda ay magpaalam na sa kanya mula roon, pero si Wanda ay winasak ang pader na salamin rito at nilapitan ang katawan ni Vision. Agad na tinutukan siya rito ng baril ng mga agent ng Sword pero nang napansin ni Wanda na wala siyang maramdaman na kahit ano sa katawan ni Vision ay agad na umalis siya roon ng may labis na kalungkutan. Sa sunod na eksena ay pumunta si Wanda ng Westview at pinuntahan rito ang bakanteng lote kung saan plano sana nila ni Vision tumira. Dahil sa labis na kalungkutan na naramdaman ni Wanda ay bigla siyang nakapaglabas ng napakalakas na kapangyarihan hanggang sa mabuo niya roon ang kanilang bahay. Patuloy na nagpalabas pa rito si Wanda ng malakas na mahika hanggang ang buong Westview ay naging 1950s ang itsura pagkatapos ay unti-unti niyang nalikha si Vision sa loob ng tahanan nila na sobrang kinatuwa naman ang babae. Bumalik na sa kasalukuyang panahon ng eksena subalit nakita ni Wanda sa labas ang mga bata na ginapos sa leeg ni Agatha ng kapangyarihan niya. Sinabi naman nito na alam na niya kung sino siya. Ang ginagamit niyang kapangyarihan ay ang tinatawag na Chaos Magic at siya si Scarlet Witch. Sa kasalukuyang iyon sa base ng Sword, sina Hayward ay nagtagumpay na mabuo muli ang katawan ni Vision at gamit ang Chaos Magic ni Wanda mula sa drone ay nabuhay nila si Vision na tinawag nilang ang White Vision. Sa huling episode ay inatake ni Wanda si Agatha at pinaalis roon ang mga bata. Subalit nang inatake uli niya ang kalaban ay nahigop na nito ang kapangyarihan niya at natuyot ang kaliwang kamay niya pagkatapos ay pinatalsik siya ni Agatha. Nahampas naman ni Wanda kay Agatha ang isang kotse roon pero biglang nawala siya rito. Ilang saglit ay dumating roon si White Vision at nang nilapitan ito ni Wanda ay bigla siyang inatake nito pero mabilis na pinatalsik ng malakas ito ni Vision. Nagpakita na roon si Agatha at hinabol ito ni Wanda habang si Vision naman ay kinalaban ang white counterpart niya. Samantala si Monica ay kinulong sa bahay ni Agatha at nang sinubukan niyang lumabas roon ay pinigilan siya ng impostor na Pietro. Ilang saglit ay nalaman ni Monica na ang tunay na pagkatao nito ay si Ralph Boner. Agad na binalibag ni Monica si Ralph at gamit ang abilidad niya ay nalaman niyang kinokontrol ito ni Agatha mula sa necklace nito na agad na tinanggal niya. Sa kasalukuyang iyon ay naglalaban sa ere sina Vision at ang White Vision. Habang nakikipaglaban ay pinaliwanag rito ni White Vision na nakaprogram na sa system niya na tapusin siya at si Wanda Maximoff. Samantala si Agent Wu ay nadakip ng mga tauhan ni Hayward pero nagawa niyang makakuha rito ng cellphone at maya-maya ay natanggal niya ang posa sa mga kamay niya at tinawagan ang mga kasamahan niyang mga FBI agents. Sa sunod na eksena si Wanda nang nakarating sa sentro ng syudad ay inatake rito ng kalaban. Pagkatapos ay binasa ni Agatha sa kanya ang nakasaad sa Darkhold patungkol sa Scarlet Witch na siya ay hindi pinanganak kundi nilikha, may kapangyarihan siya na mas malakas sa Sorcerer Supreme at kapalaran niyang wasakin ang buong mundo. Ilang saglit ay naisipan naman ni Agatha na tanggalin ang mga kontrol ni Wanda sa mga tao roon at agad na nagmakaawa ang mga ito sa kanya na palayain na niya sila sa kontrol niya. Na-overwhelm rito si Wanda at bigla niyang nasakal ang mga ito gamit ang kapangyarihan niya pero agad na tinanggal rin ito ni Wanda.
Pagkatapos ay gamit ang kanyang Chaos Magic ay binuksan niya ang energy field ng syudad upang paalisin roon ang lahat ng mga taga Westview, pero sina Hayward at ang mga agent ng Sword ay agad na pumasok ng syudad. Subalit si Vision na nakikipaglaban pa rin sa white counterpart niya sa ere ay nagawang patumbahin ang kalaban dahil nagsimula na siyang humina dahil sa pagbukas ni Wanda ng energy field. Kahit sina Billy at Tommy ay naging ganito na rin ang estado. Si Wanda naman ay napilitang isarado ang energy field, pero mabilis na inatake sila ni Agatha at sinalag ito ni Wanda, subalit hinigop uli ng kalaban ang kanyang kapangyarihan at natuyot ang dalawang kamay niya. Ilang saglit ay dumating na roon ang mga agent ng Sword at ang White Vision. Agad na inatake uli ni Vision ang White Vision at naglaban sila sa public library ng syudad. Samantala si Agatha ay inatake ang mga agent ng Sword, pero niligtas ni Wanda ang mga ito. Nilapitan naman ni Wanda si Agatha at biglang naglaho sa harap niya. Si Billy, habang pinahintong kumilos ang mga agent ng Sword, ay mabilis na tinanggalan ni Tommy ang mga ito ng armas. Ngunit si Hayward ay lumabas ng kotse niya at binaril ang mga bata, pero agad na humarang rito si Monica at gamit ang abilidad niya ay napigilan niyang tumama ang mga bala ng lalaki kina Billy. Naubusan na ng bala si Hayward at agad na umalis roon, pero mabilis na pinigilan siya ni Darcy. Sina Vision naman na naglalaban pa rin sa public library ay sinabi rito sa kalaban niya na isa lang siyang conditional vision. Sinabi ng White Vision na ipaliwanag ang nasabi niya, at nang napaliwanag rito ni Vision na pareho silang totoong vision na nasa magkaibang estado, ay binalik niya ang lahat ng memorya nito na hindi nagawang tanggalin ng Sword at nilock lang sa loob ng data niya. Pagkatapos ang White Vision ay umalis na roon. Sa sunod na eksena, si Wanda ay pinunta si Agatha sa nakaraan kung saan napatay niya ang buong coven nila, subalit nang nalaman ng mga ito na si Wanda ang Scarlet Witch ay siya ang inatake ng mga bangkay at ginapos. Si Wanda naman ay pinatalsik ang mga ito at inatake si Agatha. Patuloy lang na inatake ni Wanda ang kalaban gamit ang kanyang Chaos Magic, habang si Agatha ay hinihigop ang kapangyarihan niya. Hanggang sa hindi nagtagal ay nakuha na nito ang buong Chaos Magic ni Wanda at natuyot na ang buong katawan niya. Pero nang aatakihin na siya ni Agatha ay hindi nito magawa dahil nagawang makalikha ni Wanda ng mga protective spell sa buong Westview at nanumbalik na ang katawan niya. Pagkatapos ay binalik na ni Wanda ang kapangyarihan niya mula kay Agatha at hinigop rin ang kapangyarihan nito, at dahil rito ay naging ganap na siyang si Scarlet Witch. Ilang saglit ay napagdesisyonan ni Wanda na ikulong sa Westview si Agatha habang nasa role niya ng sitcom na si Agnes. Sa sunod na eksena ay sinimulan na uli tanggalin ni Wanda ang energy field ng Westview habang naglalakad sila ng pamilya niya pauwi sa huling pagkakataon. Pinatulog nilang dalawa ni Vision sina Billy at Tommy sa kanilang kwarto. Pagkatapos si Wanda habang nagpapaalam kay Vision ay inalala ang mga nakaraang pinagsaluhan nila. Hanggang sa ang mahika ni Wanda ay tuluyan ang nawala sa buong Westview at naging bakanteng lote na uli ang tahanan nila. Maya-maya ay humingi ng pasensya si Wanda kay Monica sa lahat ng nagawa niya, pagkatapos ay lumipad na siya paalis roon. Sa mid-credit scene, ang mga kasamahang FBI agent ni Jimmy ay nadakip na si Hayward at ang isang agent roon ay kinausap si Monica sa teatro ng Westview. Ito pala ay isang Skrull at sinabihan si Monica nito na ang dating kaibigan ng ina niya na si Nick Fury ay nais raw siyang makausap na kasalukuyang nasa outer space. Sa post-credits scene naman, si Wanda ay payapa nang naninirahan sa kabundukan, subalit sinimulan na niyang pag-aralan rito ang sinumpang aklat na ang Darkhold, at dahil sa korupsyon nito ay plano niyang ibalik ang mga anak niya gamit ito. Dito na nagwawakas ang ating Tagalog recap, at kung natuwa at nagustuhan niyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari niyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.